Hello guys! Now we're bound to Mandaluyong. Yes! So ngayon po ay sa atin ay MGCQ na. Bawal lumabas sa mga bata. Pero nasa sasakyan sila. Para po sa mga IATF. Pasensya na po. Sa bahay lang naman po kami pupunta. Huwag na kami humili. And yun. Ngayon, titignan natin kung nakakalusot ba ang mga sasakyan sa kung saan man tayo pupunta. Kasi, diba Papa, pag pupunta tayo ng Mandaluyong, wala naman checkpoint. Okay naman. So, kung papuntang Mandaluyong, Cubao, ano ba? Sa paluwas ng Manila. Oo, wala. Galing dito sa San Jose del Monte, wala naman. Pero syempre, mas maganda, stay at home pa din. Huwag niyo kami gaya. Kami kasi, yung mga bata nasa loob naman ng sasakyan. So, hindi naman bukas yung mga bintana. Pero target namin puntahan is yung sa Cloud9, sa may overlooking ng Antipolo. So, tignan natin kung kung yung side mirror ko. Ay, sorry. Kung kamusta yung yung pagpunta from San Jose del Monte, Bulacan. Papuntang Antipolo. Yes, and last time pumunta tayo sa tayo muna? Ano yun? Sa Pililya. Pililya, Sa may Rizal. Bulawan. Yan. Okay naman so far, wala naman checkpoint. At saka pwedeng mag-dine-in yung mga bata kasi ang ganda nung setup nila doon. Medyo parang private, hiwa-hiwalay naman. So pinapayagan nila basta extra careful din. So hindi rin naman hinahayaan na masyadong maggala-gala yung mga bata doon. So kung gusto nyong gumala, nakasama ang mga bata doon, re-recommend namin pwede pumunta doon. Masaya. Anong mga amenities nila doon? Floating restaurant yun actually, tapos pwedeng mamingwit yung mga guests, tapos yung mga nahuli nyo pwede nyong ipaluto or pwede nyong iuwi. So may price list sila, so ilalagay namin sa description yung price list nila para at least may idea kayo. So ayun, ang saya doon, nag-fishing sila. Tsaka yun nga, pagkakain kayo doon, medyo feel safe naman kasi nga hiwa-hiwalay din talaga, hindi. Nag-drive-thru kami ng Yum Burger. This is a French fries. Dito nakalagay yung French fries. Since nakalagay yung French fries. Dito na po kami sa Bonnie. Susunduin na po namin sila nanay. And ginabi na kami. Pero alam niyo po kung saan kami pupunta. Napagtanto namin sa kahaba-haba ng aming pinagsasearch. Naisip namin, akalain nyo. Naisip namin hot spring. Wow! Hot spring na private resort.
sa kotse actually. Nakasunod sila sa amin. Nandun sila sa likod. So approximately parang 1 hour and 40 minutes pa from here. And so far ulit, wala pa naman pong checkpoint. And so far ulit, wala pa namang naninita sa amin. And ayun, balikan namin kayo pag nandun na kami banda sa Calamba. Doon kami. Hello! So now we're here. Andito na po kami. Ayan na sila. Yay! We're so happy guys na nakarating kami dito. Yes. So ayun. Kasi medyo late na kami, ginabi na kami, kakain muna kami, then mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng mga rooms, okay? So, papakita ko. Hello again guys! Andito na po kami sa pool, ayan! Wow! Akala! Ito yung adult pool. Then, ayun sa kabila yung kiddie pool. Medyo hindi pa siya puno eh. Tapos ang sarap ng tubig. Mainit. Oh my God. Hindi kami giniginaw. Ayan. Enjoy na enjoy sila. So, balikan namin kayo. Sige, sige. Wow, Lele! Wow! So ito na po guys yung lugar kung saan kami nagstay. Dahil nakalimutan ko mag-picture, kumuha na lang ako sa kanilang FB page. So credit to the owners na lang po of the pictures. And ayan. Ang simple and very relaxing ng lugar. And mura pa. Good morning guys. It's 7:38 AM. And pauwi na po kami. Maulan na naman. As usual, kagaya kagabi. Pero dun sa mismong resort na napuntahan namin, hindi naman umulan masyado. Nung mga late na, medyo umanggo na lang. So yun, di na ako masyado nakapag-vlog. Hindi ko na rin masyado na picture. Sabi ko, pipicture at ko nalimutan ko. And ayun, ang stay kasi namin dun is overnight stay. So ang overnight stay nila is from 7 PM to 6 AM. Medyo nakatawad lang kami ng konti na up to 7 AM. Pero before mag 7, nakaalis na rin kami doon. So yun na aming stay doon sa RFI. So ayan, tignan nyo po yung pila ng mga nagpapalagay ng RFID kasi from ano na, November ba? November 2? Sa November 2, cashless na po dito sa sa SLEX. So yung mga may balang pumunta dito, ayan, expect nyo na yung ganyan habang pila kasi syempre, diba, pa mga marami tayong kasabay na kukuha ng RFID. So guys, so yun na nga po ang aming mabilis na getaway. So sana po hindi na naman nagpo-focus naman. Sana po ay nag-enjoy kayo. So ano-ano ba ang mga nasiyahan ba kayo sa swimming? Yes! Ano masasabi? Alam niyo ba, nalunod ako. Nalunod daw siya. Hanggang ngayon, Nix, hindi mo pa nakakalimutan. Ano masabi mo ate? Masaya ka ba? Yes, sobrang saya ko guys dahil ngayon lang ulit kami kaming tatlo nakalabas. Sobrang saya ko. Si Leleng? Masaya ba si Leleng? Ha? Masaya si Leleng? Kasi Ditche. Si Dice? Masaya si Dice? Masaya ako pero Nalunod ako. nalunod ako. So ayun na nga.
So, okay naman siya kasi masaya sila. As in, talaga. Lalo si Alex. Walang takot, guys. Kulang na tumalon siya doon. And then, yung experience ng hot spring, ano ba? Yun, relaxing nga. Hindi katulad ng ibang mga resort na kapag gabi, sobrang manginginig ka na sa lamig. Yun, lalamigin ka pag umahon ka na. So, yun. Tapos yung room kasi, ma-explain mo yun sa room. Yung sa room kasi siya, usually, pero kadalasan ganun talaga na may 4 rooms, tapos every room may mga double deck, tapos may extra mattress, tapos, as in, parang pang mga big groups talaga siya, as kahit up to 30 packs, 50 packs, mga ganyan. And yung sa Ritz overnight and day swim, hindi lang ako masyadong sigurado, pero roughly 3,500 to 4,000 up to 5,000 yan yung mga cheapest. Pero syempre, meron pa rin ng mga expensive dyan. So yun. Depende din kasi sa laki at saka sa ganda ng resort nila. And then sa mga 22 hours, nasa 7,000 to 8,000 or minsan up to 10,000. So sa overnight, 7 p.m. to 6 a.m. Doon naman sa day swim, nasa 8 a.m. to 5 p.m. Use of gas din, nasa 200, usually ganon. Minsan 300, may nababasa ako. Pero, yung sa amin kasi medyo natawaran namin, hindi kami nagbayad ng gas. Di rin naman namin nagamit. Tapos, ini-encourage din na magdala ng own utensils kasi wala talaga sila doon. Pero pwede daw mag-rent, kaso 200 din. Tapos, bring your own blanket kasi wala akong blanket. Sa drinks, Papa? Kung bibili naman kayo ng mga drinks mo, siguro mas maganda kung may dala na kayo agad. Kasi kung doon kayo bibili, pricey, mahal. Pati yung mineral, yung 80 pesos. Tapos kung wala kayong galon, meron siyang merong deposit na 200. So yun, mas maganda meron na kayong baon agad para mas makamura kayo. Yun. Saka pati yung sa mga alak. Tapos pati sa pagkain. Sa bagay, resort din naman kahit sa resort, yung mga bilihan pag malapit doon medyo mahal na. So mas maganda, baon na lang din kayo ng pagkain. Kung pwede kayo magsaing, gano'n. So mas maganda kung may iwasang bumili dun sa mga tindahan din para mas makamura. Lalo kung overnight lang naman or day swim siya, di ba maganda kung may baon na kayo para hindi maubos yung oras calories. Yun. Sa naman, sa gas consumption naman, mga kasi siya mga 160 kilometers balikan, 80 kilometers one way. So siguro roughly mga 500 din ang magagastos nyo. So kailangan nyo siyang i-add sa magiging budget nyo. Mas makakamura naman kayo kung may sasakyan kayo kaysa magpo-commute kasi mas mahirap din naman mag-commute sa ngayon. Yan. Traffic naman, since actually walang traffic no? Kahit umikot kami kasi nung papunta kami, nag-Mandaluyong, tapos nag-Manila, Quirino, tapos lumabas kami ng ng Skyway na. Nag-Skyway kami kagabi actually. Pero nung umaga hindi na. Tapos walang traffic knowing na SLEX yun di ba? Dati grabe traffic doon. Ngayon, mabilis lang. And ano pa? Tapos easy, madali lang din maghanap ng resort. Yun diba? on the spot, di ba? On Alam the niyo, spot. naghanap lang kami yun na mismong araw. Nakabook din kami agad. Sa biyahe lang kami naghanap ng pupuntahan. puntahan. And then, kasi yun nga, di ba, plano Cloud9. And parang hindi ata pwede kung bumaba yung mga bata. So, syempre, ayaw rin namin i-risk yung gano'n. Syempre, safety first nila, lalo nila. Kaya, naisipan namin, yun, total private resort yun, doon na lang. Parang safe. So, all in all, yun. Na-meet naman yung expectations namin. Tapos, unang-una pwede sa mga kids kasi super safe. Malinis, tapos hindi kayo hahaluan ng ibang tao. Kasi yung venue, kahit malaki siya, kayo lang talaga. So, magpapamilya. So, alam nyo, safe kayo. Number 1 yun. And walang checkpoint, tsaka Yun. health certificate na nire-require. Diba sa iba, sa Tagaytay ata, meron. Kailangan ng barangay medical certificate. Tapos, malapit din siya sa Metro Manila. So,
accessible siya. Madaling puntahan siguro sa may mga sasakyan. So, pero hindi lang namin alam kung paano yung commute ngayon kasi medyo mahirap pa ata yung mga public transport. So, ayun. So, watch out na lang guys sa next na episode namin kung saan kami pupunta. By this weekend siguro, sana nagbabalak kami ulit na may mapuntahan. Gala, mga gala. So, ayun na po guys. Sana nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy talaga kami. Paalam! Pa-subscribe pala sa mga kung nagustuhan nyo yung video na to tsaka yung video namin na una, paki-subscribe naman po, paki-like din, tsaka paki-share. At saka click the bell button para uploaded kayo sa aming mga videos. Yay! Hi guys!